up mga sir? So meron na naman tayong bagong tatalakayin. So sa nakikita nyo sa screen nyo, shell to ng TG ARP9 V3. So bakit ba nakabaklas to? Itong ARP na to, hindi namin alam na nylon pala siya. So ang ginawa, ang nangyari pala, in 11.1 pinangwar, sobrang tulin. Ayan ang nangyari. Oh no! So may tama siya sa sector gear, mukhang all goods naman. Yun nga lang, itong ladder, hindi na rin. Ito wasak na din pala. So itong ladder medyo may konting tama rin. Tapos ang nangyari pa dito, yung spring naputol, nawala pa yung kaputol. Ewan ko nasaan na yun. Kasi bakit nawala? 3 weeks na tong nandito na pasyente. Bakit? Kasi nabilan na dapat to ng mga pyesa, ko-convert na talaga dapat namin to ng metal gear. So kung magko-convert ka ng metal gear, mai-share ko lang, kailangan mo magpalit ng piston body with metal ladder. So ito, sector gear. Ito, spur gear. Ito, pinion gear. Then ito, swivel gear. Tapos meron pa pala. So yan, si anti-reverse latch. Dumi na ng kamay ko. So ito, yan yung mga kailangan nating palitan pag magko-convert tayo ng tawag dito, metal gear. Kasi medyo hindi talaga ganun ka tibay kapag ka naka-nylon internals ka. Okay lang naman kung nylon gearbox, pero ang hindi okay yung nylon gears. So nakabaklas na kasi to, dapat buo na to na nakaraan eh. So sabi ko bakit hindi ko na lang i-vlog para ma-share ko kung paano mag-convert yan. So yung pyesa binili pa rin namin syempre kay Heretics. Heretics baka naman. Ito papaklasin natin ulit. Sa ngayon medyo baklas-baklas na yan. Binali ko na lang yan pansamantala. Tumagal to kasi dahil dito sa tappet, ang nangyari, dumating na sana lahat ng pyesa, naiwan to. So hindi ko napansin, nagkaroon din pala ng tama to. Ayan o. So bakit nagkaroon ng tama to? So nagkakaroon kasi ng tama ang isang tappet kapag hindi properly working yung spring ng anti-reverse latch nyo. Ito, may spring po kasi to. Ang nangyayari, kapag ka ang isang gel blaster o kahit airsoft, hindi nag-work properly yung anti-reverse latch, kapag ka pinahinto mo yung barrel, ang mangyayari, imbis na huminto siya, mag-lock dito sa bevel gear. Dito kasi yan naglalak eh. Ito yung naglalak sa kanya. Baga mamaya makikita nyo naman pag binaklas natin eh. Imbis na mag-lock, aatras pa siya. So ang tendency kasi kapag umatras, nakikita nyo may tama oh. So halos nag-crack na. So hindi ko naman pwedeng ibalik ng ganyan yan. Kapag ka umatras, tatama siya dito. Diyan, dito sa bakal na yan. So kahit sabihin mong nylon to, bakal pa rin yung tinatamaan ng tappet. So eto yan. So umatras siya, ang nangyari, ayan, pak. Imbis na ang tama sa tappet dito lang eh, ni-slide lang yan eh. Ang nangyari, umatras, etong tinamaan. So enough of that, hindi naman talaga yan ang pinaka-topic natin. Ang gagawin lang naman talaga natin dito ay co-convert natin siya. So baklasin ko muna to. So ayan na po mga sir, nilagay ko na, tinry ko lang i-fit. So syempre si-sims mo natin to, pero hindi ko na ipapakita sa video kung paano ko siya gagawin. Siguro different topic na lang yun kung sakali. Bali kinabit ko na tong cylinder, itong cylinder head saka air nozzle dito. Try ko lang pwesto, pero hindi pa naman talaga yan ang pwesto niyan kasi kakabitan pa natin ng tappet dyan eh. So siguro napapansin nyo bakit bakit pang SLR yung gamit ko na air nozzle. Parang trip ko lang.
Hindi, may dahilan yan. Siguro hindi ko na muna siya ipapaliwanag, pero mostly kasi ang ginagamit nila kapag ka sa TG is pang Jinming. Ako kasi SLR. So, pwede rin naman tong gamitin kung sakali. Lalo na kapag ka dito yan eh. Lalo na kapag MCX ang ano nyo, ang unit nyo. Medyo masikip din kasi yung pang Jinming. So, itong SLR parang pangkalahatan. So, seal din naman siya kung sakali. Na-testing ko na to. Na-testing ko na yung compression na ito yung gamit ko. So, isa pa sa dahilan, sinabi ko na eh, no? Itong goma na to, hindi siya kasing, parang ang brittle kasi nung pang Jinming. Yung goma nitong pang SLR, parang napaka-sturdy lang niya kasi konti lang yung ano, yung tupi. So, goma pa rin siya. So, yun lang yung dahilan ko. Siguro kanya-kanyang perspective lang yan bilang gunsmith o gumagawa. So ako hindi ko naman sinasabi na gunsmith talaga ako. Siguro hobby ko na lang to, marunong lang talaga akong umintindi o gumawa. So yan, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung piston body with metal ladder. So yan, brand new po. So nakaano na siya, piston head na aluminum. CNC ata to, or tama, CNC siguro nga to. Then papalitan natin ng brand new na tappet, which is yung pinakita ko kanina. Yan, brand new yan. Pwede rin yung pang Jinming dito na kulay orange. Yun nga lang, mawawala yung blowback effect nyo kasi wala siyang ganitong parang kuntil na kinakabitan na itong blowback. Ayan yung butas na yan. So ipapwesto ko na isa-isa yung mga pyesa para hindi na tayo tumagal pa. So ayan, nakakabit na nga pala yung anti-reverse latch nyo. So okay na din yan pala. So ayan na po, nabalik ko na siya. Since na lang siguro muna to, check ko muna. Kumbaga pinakita ko lang muna sa video kung anong magiging itsura niya kapag naikabit na lahat. So ganyan lang po, ito po yung tappet. So always remember po, pag magbabalik po kayo ng any type ng gearbox, para mas madalian po kayo, i-2 o'clock or i-1:30 nyo po itong tinatamaan ng ng tappet. Marirealize nyo rin kung bakit ko pinapaganyan, kasi mas madali nga namang maisasara tong cover, yung kabilang cover ng gearbox. So ito si anti-reverse latch. Ayan, yan siya nakapwesto. Yan na yung piston, nilangisan ko na. Tapos ito na yung cylinder head, nozzle, nakakabit na sa tappet. So ito na rin siya. Tinry ko kasi kanina na i-compression test. So grabe, hindi ko alam kung anong magiging kalalabasan na ito. Pero yun nga lang, ang downside kasi nito, maiksi kasi yung barrel. Kahit sabihin mong mataas ang compression, ito naman, dito tayo magkakatalo. Masyadong maiksi yung barrel. So nilalagay ko nga palang spring dito. Ayan. Bali M100 to na pinutol. So wala kasi akong available na M90. So tansya-tansya na lang tayo. Siguro naman tatama din ako. So hindi ko lang alam kung magiging ilang FPS to, pero ayan pala, nakita ko na din yung kaputol ng spring, nandyan lang pala. So kung sakali, yan, kung makikita nyo, yan yung spring. Ito yung spring na pinalit ko. Halos paras lang naman sila, halos ng haba. Mahaba lang to ng konti. Saka mas mataba lang din to. So ayun, pakita ko sa inyo mamaya once nabuo na yung gearbox. So ayan na po mga sir. Inabitan ko na ng battery, pero hindi ko pa to talaga tinetesting. Gusto kong sabay-sabay tayong tumesting kung anong mangyayari, kung magiging okay ba siya or hindi. So hindi ko pa nalalagyan ng tape to. Dapat to may tape talaga kasi stock nito may tape. So try natin kung gagana. Uy, naka-full auto, semi-auto. Ayos, gumagana. Semi-auto natin. Nakaso, marami yung plastic ko. So malalaman natin mamaya kung ilang FPS to gamit yung spring na pinutol ko. Then ganyang kaiksi na barrel. So medyo ako sa barrel na yan, may hindi tiwala na
lalakas kasi nga knowing na 7.5 na nga siya, maiksi pa. So malalaman natin mamaya. Testing din natin kung ilang FPS. Salpan ko muna siya dyan sa shell niya. So yan na po mga sir. Tapos na. Buo na. Tignan talaga ng ARP. Tapos napakagaan pa. Grabe. So may drum mag to. Stick mag lang muna ang nilagay natin. So ano pa inaantay natin? Testing na natin. Okay, priming. Okay. Single shot. Grabe, solid. Gulo to. Sakit ng tunog. Grabe talaga yung lagapak ng bearing dun sa piston ng na piston head. May bearing po kasi yun. So hindi matatapos tong video. Syempre, kung ay mali. Mabukas na pala yung kanina. Hindi matatapos tong video kung walang chrono. So testing natin. Sabay-sabay tayong tingnan kung ilang FPS nga ba to. 251. Oy, sumablay. 143, baba naman. 234. 236. 235. Uy, grabe naman yan. 234. 146 lang. So siguro average sa 240. Siguro sumaltik lang yung chrono kanina. Grabe, 400 naman. So mas mailalakas pa sana to kung medyo mahaba yung barrel. Palagay ko dito, once na umaba barrel na ito, aabot na siguro up to 300 FPS. So, ayun lang. Sana nagustuhan niyo yung video kung paano mag-convert ng nylon gears to metal gears.